Ito ang toll gate ng Cavite Tex at madadaanan ito kapag ay tutungo ng Cavite at sa kanang bahagi ang RFID installation at load at dito sa kanang bahagi ay ang patungo ng Taguig at Parañaque. Ganito kalawak ang toll gate ng Cavite Tex at eto nga, bago ka makarating dito ay madadaanan mo ang Coastal Road. Sa kanang bahagi ay Castline at eto nga yung mga sakyan nito na pasalubong ay patungo ng Manila. At eto ang lawak ng toll gate dito sa may Cavite Tex at aking nadaanan ito. At eto naman ang ATC line at tinatawag na RFID. At eto nga, meron load ang ating RFID kaya napakabilis at walang stress sa biyahe. Ganito kasimple kapag may load ang iyong RFID. At itong mga sakay nito ay yung pasalubong ay patungo ng Manila. At heto nga, tayo ay nakalabas na dito sa toll gate na ito. Alright mga kabiyero, kamusta kayong lahat? Ayan, dito po tayo ngayon sa may sa mga planta. At dito nga yung kinukuhaan namin. Dito nga yung kinukuhaan ng mga produkto na aming binabiyahe. So magbabaw namin ng crates. Ayan. Dito yung babaan ng mga crates. Dito nga sinusuri yung mga crates na pinaglalagyan ng mga produkto na aming deliver. At pagkatapos ito mga kabiyero, tutungo naman kami dito sa may loading bay. Ito nga, mayroon kami tinatawag dito call time. Alas 3 yung call time namin na madaling araw. So ito nga, alas 2 pa lang, nandito na kami. So kailangan hindi kami malate. So ito mga kabiyero, samahan nyo ako sa aking panibagong episode na gagawin. At kami nga ay tutungo sa may Cavite. So ito, ay bahay ko sa inyo itong EDSA na patungo ng tramo. Ayan, ay bahay ko sa inyo at ito nga ilabas ng Coastal Road. Alright, so ito mga biyero, samahan nyo ako sa aking panibagong episode na gagawin. Let's go! Ito ang EDSA dito sa may Pasay dahil nga kami tutungo sa Cavite. At ito yung mga sign na inyo nakita ay yung mga destinasyon na nais mong puntahan. At dito nga sa kaliwang bahagi ay ang LRT. At kung sakaling ikaw ay nagmamadali ay maaari kang sumakay ng LRT. Ako'y mag-voice over muna mga kabiyero upang ibahay ko sa inyo ang mga lugar at destinasyon na aking pupuntahan. At heto nga mga kabiyero, ay dito tayo sa kahabaan ng tulay na ito. At tayo nga ay tutungo sa Cavite. At pagbaba ng tulay nito mga kabiyero ay walang iba kundi itong tramo dito sa may Pasay. At kung sakaling ikaw ay tutungo sa NAIA at sa Terminal 1 and 2 ay maaari kang dumaan dito. At sa ilalim ng tulay nito mga kabiyero ay patungo ng Baclaran, maging ang SM MOA ang daan dito sa ilalim ng tulay na ito. At ito nga ay napakaganda para ng tulay nito at napakahaba pa. At heto naman ang mga terminal na ito. Napakarami pa ng mga terminal dito sa may lugar na ito ng tramo. At iba't ibang mga terminal at iba't ibang mga biyahe kung saan tutungo ang mga pasahero. At upang hindi mahirapan pa sa biyahe. At dito na nga tayo mga kabiyero sa may tramo sa may Pasay. At sa una naman ay pa-exit ng SLEX dito sa kaliwang bahagi. Kaya medyo may kabagalan ang daan na ito. At ito nga ay medyo mabagal ang usad ng mga sasakyan. Dahil mayroong mga signboard dito at nakalagay na warning device. Dahil nga ang pakalawang ito ay patungo ng Skyway. At ito nga, tayo ay nagdahan-dahan at ating sinusundan ang mga ilang sakyan dito. Medyo may kadiliman pa
nang kami dumating dito. Pero marami nang dumadagsang mga sasakyan. At ito nga mga kabiyero, ang kabaan ng tulay nito ng Skyway. Napakahaba ng tulay na ito ng Skyway at kitang-kita niyo naman. Kaya ito ay tinatawag ng Skyway dahil siguro ay lutang sa daan at nakahanger. Napakalaking tulong ng Skyway dahil nga mabilis ang biyahe dito. Yun nga lang, may kamahalan ang tollgate dito. Ang traffic dito ay nagkakaroon lamang kung may aksidente sa taas ng Skyway. Ngunit hindi man parati, misa nga lang ito nangyayari. Ngayon nga lang ulit ako napadaan dito. Kaya ito ay aking ibinahagi sa inyo ang daan na ito. At ito nga mga bero, ang tramo dito sa may Pasay. At heto ay aking binabagtas patungo dito sa lugar na aking pupuntahan dito sa Cavite. At tayo nga ay dadaan sa may Coastal Road. At ito nga pero ang way na ito na aking sinusundan, ang mga sakyan nito ay patungo ng NAIA 1, 2, and 3. At kung sakali ikaw ay tutungo dito at hindi mo pa kabisado, ay meron dito mga taxi na maaari mong sakyan at ikaw ay i-guide patungo dito sa NAIA. At marami din dito mga angkas na aking nakasabay at hindi ka na talaga mahirapan pa. At ito, ang galawing kaliwa ay patungo ng Bellamore Air Base, ang Terminal 3, Port Bonifacio at ang Canal Mall na magandang pasyalan dito sa The Port. At heto ay patuloy ko pa rin pinagmamasdan itong kahabaan ng Skyway na ito. At ito nga ang way nito na aking binabagtas ay patungo dito sa NAIA. At heto ay napakaayos pala ng daan sa lugar na ito. Maaga pa lang kaya walang gaanong traffic ng aking nadaanan ang lugar na ito. At heto mga bero, ako inyong samahan sa aking panibagong biyahe. At dito nga tayo ay patuloy pa rin sa aking paglalakbay. At heto nga ay maliwanag na sa ngayon. Dahil umalis kami ng planta ay madilim pa. At heto nga mga kabiyero ay mayroong rotonda dito. At dito nga kami ay kakaliwa. At kung sakaling ikaw ay tutungo dito sa Baclaran magiang SM MOA, ay pwede rito sa kanang bahagi. At dahil nga mayroong rotunda rito na kami kakaliwa patungo ng NAIA, Parañaque Domestic Airport at Cebu Pacific. At ito nga yung rotonda na aming nadaanan. At dito pala mga bero ay maraming mga cargo. Dito siguro nanggagaling yung mga delivery box na galing ibang bansa at sa ating mga OFW na nagpapadala sa pamilya at mga naiwang pamilya dito sa Pilipinas. At ito nga ay aking napansin itong mga delivery truck na ito ng cargo. At dito nga yung terminal ng domestic airport at ang Cebu Pacific sa kaliwang bahagi na ito. At habang ako'y nagmamaniho ay aking pinabasdan ang lugar na ito. At heto nga ay bihira akong napadaan dito sa lugar na ito. Dito pala ay napakaraming mga terminal ng eroplano at mga cargo na delivery na nagmula sa ibang bansa na mga padala ng mga OFW na napakasipag. At heto nga ang lugar na ito ng Cebu Pacific sa kaliwang bahagi na aking pinagmamasdan habang ako'y naglalakbay sa lugar na ito. Marami sa ating mga Pilipino ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa upang matustusan ang pangailangan ng kanilang pamilya.
lalo na ang mga single mother ay pupunta na lang sa ibang bansa dahil nga sa kailang mga anak na naiwan na nais nilang mapagtapos ng pag-aaral. At maraming salamat nga pala sa mga OFW na sumusuporta sa akin. At ito nga mga kabiyero, ay malapit na rin tayo sa may stoplight. Sa bandang unahan ay may stoplight dito. Masakit mang mawalay sa pamilya at sa mga anak, subalit ito ay kailangan upang mapagtapos ng pag-aaral at upang maibigay ang kailang gusto dahil nga sa mga single mom. At dito mga kabiyero sa Kalimbagi ay yung patungo ng Terminal 1 and 2 maging ang Parañaque. At dito nga kami kumanan sa way na ito at ito yung way na patungo ng Coastal. Subalit maaga pa lang ay heto na, bumper to bumper na ng aking naabutan ang daan na ito. At ito nga yung patungo ng Roas Boulevard, MOA SM, maging ang Macapagal Avenue. Buti nga lang at ito nga ay umabante na at umusad na ang mga sakyan na ito. Dahil nga dito sa unahan ay merong stoplight. At ito naman mga kabiyero, ang stoplight na ito ay walang iba kundi ang Quirino Avenue. At ito nga, tayo ay dito sa kaliwang bahagi. Dahil nga tayo kakaliwa sa mga stoplight na ito. At upang tayo ay hindi mahuli, ay dito na tayo sa side na ito. Upang tayo hindi ma-swerving at may iwasan ng huli, ay dito na tayo. Dahil nga, ang swerving ay isang violation. At ito nga, ay maaga pa lang, ay meron ng nagpapasaway. Ito nga yung sinasabi ko. Maaga pa lang, ay meron ng gumagawa ng mga violation. At heto nga mga kabiyero, ay medyo may kabagalan ng usad na ito. Dahil nga sa unahan ito, ay merong stoplight. At ito nga ay akin napansin ang isang gym na ito. Walang iba kundi ang Elordi Gym. At heto ay napakalawak nito. Pansamantala tayong naka-stop dahil nga merong stoplight dito. Kaya medyo may kabagalan ang mga sakyan. Sa kanang bahagi ay medyo umuusad ng bahagya. Dahil nga ito sa kanang bahagi ay patungo ng Roas Boulevard, yung mga patungo na Manila. At maging ang Macapagal Avenue at maging ang MOA sa SM. Sa kaliwang bahagi naman ay walang gaanong traffic, napakaluag. At ito nga, kita nyo naman, nabuhay pa ang mga headlight ng mga sakyan. Bago pa lang nagkakaroon ng liwanag dahil nga gabi na kami nang umalis sa aming pinanggalingan sa may Bulacan. At kita nyo naman, napakahaba ng skyway na ito. At heto, mukha yatang meron pang aksidente or nasiraan sa madang unahan. Kaya pala medyo mabagal ang usad ng mga sakyan. At heto nga sa kanang bahagi ay napakabilis ng linya. Subalit dito sa aming way na ito ay mabagal. Kaya pala merong towing dito na nakahinto at nakaantabay sa isang sakyan dahil ito pala ay nasiraan. At sakto naman na naka-red light kami. Kaya ito ay naka-stop kami pangsamantala. Kundi sa sakyan na ito nasiraan ay siguradong mabilis ang aming biyahe at hindi kami naka-stop at naabutan ng red light. Yung nga lang talaga ay wala magawa ang ibang mga motorista dahil nga sa mga nasiraang sakyan na ito. At ito nga ay naantabay pang raker. Mukha yatang matutuwing ang sakyan ito na nasiraan. At heto, dito tayo sa kanang bahagi. At ito mga kabero, kami nga ay nakalipas na sa may stoplight. Sa awa ng Diyos ay dito na kami ngayon sa may Coastal Road na patungo ng Cavite. At ito ay napakalawak ng Coastal Road na ito at bihira nga tayo mapadaan dito dahil kalimitan ang aking ruta ay dito sa may South
At dito nga kami dumadaan sa may SLEX, sa may South Luzon Expressway. At ngayon pa nga lang ulit ako napadaan dito sa lugar na ito ng Coastal Road. Kaya meron din dito mga violation na dapat iwasan at upang ikay hindi mahuli tulad ng pass line, bus line, and truck line. At eto pa mga bero, ang number 1 dito na dapat mong ingatan ang overspeeding. At yung mga bero ay malapit na ako dito sa may toll gate na ito na aking unang papasukan. At ito nga, sa kanang bagi ay meron ditong installations at load ng RFID. At heto sa kanang bagi ay yung patungo ng Taguig at Parañaque. Bago pa lang akong napadaan muli dito at medyo nga ito, kinakapa ko pa ang daan na to. At dito sa kanang bagi ay yung CAS line at sa kanang bagi ay RFID line. At itong mga bero ay iisa lamang ang pagmamay-ari ng SLEX at ang Coastal Road. At ito yung way na aking pupuntahan ay patungo ng Cavite. At ito nga yung tinatawag na Cavite Tix. At dito sa kalimbagi na inyong natanaw ay yung mga patungo ng Manila. At heto nga, tayo ay nakasunod dito sa bus na ito dahil ang bus na ito ay merong load ang RFID. At ang payo ko lang mga kabero ay palagi tingnan ang load ng iyong RFID. Dahil nga, pagsapit dito sa RFID ay hindi ka makakalabas kung walang load ang iyong card at hindi angat ang error nito. Tulad nga ng bus na ito ay merong load ang kanyang RFID at heto nga ay merong load ang aming RFID. Napakabilis kapag may load ang iyong RFID, walang abala, walang stress. At heto nga ay bulto-bulto ang mga sakyan nito na patungo ng Maynila. Ito na ang kalimitan na problema sa ating bansa. Ang traffic, bumper to bumper na mga sakyan. Baha. Ito ang ating problema sa ating bansa. Subalit tayo nga ay nasanay na. Tulad natin mga biyahero ay sanay na sa baha at traffic. At tulad nga nito ay ginawang counterflow sa kaliwang bahagi. Ginawa na ng paraan ng mga enforcer dito upang mabawasan ang bumper to bumper na patungo ng Manila. Kita nyo naman mga kabero yung aking ipinakita sa inyo. Bago tayo makalipas sa toll gate ay bulto-bulto ang mga sasakyan na patungo ng Manila. At ito ay ginawa na ng paraan upang mabawasan ang mga ilang sakyan. Ito mga bero ay dito tayo ngayon sa may Cavite Tix. At dahil nga tayo tutungo ng Cavite, bihira lang tayong padaan sa lugar na ito. Kaya ito ay medyo maingat ako sa aking pagmaniho. At sa kanang bahagi mga bero ay mga patungo ng Zapote, Bacoor, maging ang Las Piñas. Kaya kung sakaling ikaw ay tulad ko nagmamaniho at yung mga way na tutungo dito sa lugar na aking nabanggit ay dito ka na sa kanang bahagi agad. At huwag kang palipat-lipat dahil minsan ang mga enforcer ay nakabuntot sa likuran. At tulad nga ito mga bero ay huwag kang magsisulbing katulad ng way na ito. At mapansin mga bero, ang mga guhit na puti ay bawal tumawid. Yung mga putol-putol na kulay puti ay maaari ka dito tumawid. At ito nga ay medyo may kabagalan ang truck na ito. At ito ang ingatan mo sa lugar ito ng Cavite Tix. Ito ay merong overspeeding. Kaya ito, ako'y nagdaan-daan dahil nga sa lugar na ito ng Cavite Tix ay hindi ko pa kabisado. Malimit ako dito sa may SLEX, kaya kabisado ko na ang lugar na ito. At ito nga, ako'y nag-overtake sa kanang bahagi dahil medyo may kabagalan ang truck na ito. Baka abutan ako dito ng siyam-siyam at maliit pa sa aking pupuntahan. Kaya ito nga mga kabero ay dalawang linya lamang kumaliwa ang esto line at ang pass line. At heto,
napagandang tanawin dito. Napakalawak ng karagatan dito. At ito nga yung karugtong ng Manila Bay dito sa lugar ng Manila. At ito nga ay medyo may kadiliman dahil nga medyo masama ang panahon. Kaya ito ay di gaano makita ang tanawin dito sa karagatan na to na aking nadaanan. Nasa dalawang linya pa rin tayo. At ito nga tulad ng bus na ito ay nakapasline siya. Subalit siya ay muling bumalik sa kanang bahagi. Ito ang tamang pagmamaniho. Kaya ito mga bero, tandaan, ang mga violation ay dapat mong iwasan dahil ito ay kabawasan sa iyong kinikita. At hindi lang yan, ay ito pa ay napakalaking estorbo sa hanap buhay. Ang matikitang ka dahil nga sa pagdus pa lang minsan ay pila din ang pagtutubos ng lisensya. Ito mga kabero, yung kaliwang bahagi ay patungo ng Manila. At heto nga ay napakaayos pala ng daan dito sa may Coastal Road. At tulad nga ito ng view nito na aking nakita, napaganda ng view nito na aking nadaanan sa kanang bahagi. Sa kaliwang bahagi naman ay wala akong napansin gaano dito sa way nito. Yung gaanong traffic, medyo may kabilisan ang mga sakyan. At malapit na muli tayo sa hantungan. At dito nga sa may toll gate na ito. Ito yung pangalawang toll gate na ating madadaanan at malalabasan dito sa may Cavite Tex. Dahil nga tayo tutungo sa Kawit, Cavite. Subalit hanggang dito na lamang tayo sa may toll gate at pagkalipas nito. Napakalawak ng Cavite Tex. Ito yata yung toll gate na aking nadaanan na napakaluwag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na linya itong aking napapansin. Halos mabibilang mo ang mga sakyan dito dahil nga madalang. At dito tayo ngayon sa may RFID line. At heto, napakaalawan talaga ng meron kang RFID at napakabilis at walang istorbo sa biyahe. Dito at ng cash line at wala kang RFID ay sa cash ka. Lilinya. Medyo may kabagalan. Siyempre, magbabayad ka or wala kang panukli at susuklian ka pa ay mabagal. Ilang minuto rin ang nasasayang. At pagsapit nga namin dito, yung pagkalipas namin ng toll gate ay heto ang bumungad sa amin. Ang traffic, buhol-buhol ang mga sakyan. At dito nga sa kaliwang bahagi na inyong napapansin, yung mga pasalubong ay yung patungo ng Manila. At heto, dito kami ngayon sa traffic na katambay. Buhol-buhol ang mga sakyan. Ito yung patungo ng Cavite. At malapit na kami dito sa may Cavite. At ito nga yung Kawit, Cavite. At dito nga tayo sa lugar na sinasakupan ni Bong Revilla Jr., ang ating idol. At maging itong anak niya na gobernador dito. Ito nga at 6:30 na ng umaga nang kami dumating dito. Gabi na kami nang umalis ng planta. Eto, at inaabot na kami ng umaga dito. Sana hindi kami malate sa aming puntahan. At mga bero, ako yung papalam na. Bye-bye.